Hi everyone, welcome back to my channel, GTR Math Tutorial, and Facebook, RJ Enseñado. So for today's video ay magdi-discuss tayo ng 12 items na basic math. Tungkol ito lahat sa pang fire officer exam. So pwede rin yan sa civil service exam. So yung mga questions ng basic math ng fire officer exam, civil service exam, parehas lang po yan. Okay, so may 12 items tayo. So bawat slide, i-post nyo po, try nyo sagutan bago panoodin yung solution ko. Okay, so let's start. Number 1, solve the value of x. So 3x plus 5 equals 20. So yung first 5 natin, puro solving the value of x. Kailangan kabisado nyo itong solving linear equation para madalian kayo dito sa fire officer exam or civil service exam. Okay? So let's start. 3x plus 5 equals 20. Find the value of x. So kailangan matanggal natin itong 3 tsaka itong 5 dito sa left side. Dadalhin natin parehas yan sa right side. Okay? So x lang dapat ang matitira. I-isolate natin ang x. So para gawin yan, etong positive 5 ang una nating tatanggalin, ililipat natin sa kabila. So may dalawang method dito eh. Yung iba ginagamit yung transpose method, transposition, pero ang tama talaga kasi yung add both sides or subtract both sides. Pag tinranspose ang mangyayari dito, 3x, itong positive 5, kopyahin lang natin itong 20 tsaka itong 3x. Yung positive 5, pag lumipat sa kabila, magiging minus 5. So we have 3x is equal to 20 minus 5, we have 15, and divide both sides by 3. Therefore, the answer is x is equal to 15 divided by 3. The answer is 5. Okay? Letter C. Or yung isang technique, nagsasubtract lang tayo both sides. 3x plus 5 equals 20. Ito talaga yung tamang method kasi wala naman yung transposition method. Ang tamang method talaga ay addition property of equality. So kung anong gagawin sa left, gagawin sa right. So ang gagawin natin, subtract 5 to both sides para matanggal yung positive 5. So mangyari dito, cancel na ito. 5 minus 5 is 0. So ito talaga yung tamang method. Ang tawag dito, addition property of equality or subtraction. Addition and subtraction, same lang yun. Addition ang tawag. So bring down 3x equals 20 minus 5. We have 15. So same answer. Then divide both sides by 3. Okay? So tandaan kapag nagsosolve ng linear equation, laging both sides yung gagawin nyo. Add both sides, subtract both sides, divide both sides, square root both sides. So ganun palagi. Laging both sides. Kaya nga, equality ang another term para sa equation. Kung anong gagawin sa left, gagawin din sa right. So 15 divided by 3 is 5. So same answer, x is equal to 5. Okay, so sa mga susunod na problem, ang gagamitin lang natin ay itong isa, hindi na yung transposition method. Okay? So number 2. So number 2, solve the value of x. 5x is equal to 3x plus 20. So i-write lang natin para malaki. 5x is equal to 3x plus 20. So dalawa yung may x. So ang gagawin natin, pagsasamahin natin. Okay. Pagsamahin natin, dadalhin natin dun sa malaki. So we have 5x and 3x. Yung 3x ang ililipat natin. Para lumipat ito sa kabilang side, subtract lang tayo. Positive. Pag walang sign, ibig sabihin ng positive. So subtract tayo ng 3x to both sides. Okay? Pwede nyo lagyan ng white, pwede na rin hindi. So, depende sa inyo. Okay? So, cancel na yan. 0 na yan. 5x minus 3x, that is 2x. Just copy the 20. And then, last step, divide both sides by 2. Therefore, cancel this. 1 na lang yan. X is equal to 20 divided by 2. The answer is 10. Letter C. Number 3, solve the value of x. So, hanggang 5 ito, puro solving. X over 3 plus 4 equals 10. So, i-write lang natin. Pwedeng wala na yung parenthesis. Gawin lang natin ganitong form. X over 3 plus 4 is equal to 10. So, may dalawang way tayo dito. Sorry, 10. But 0 lang. May dalawang way tayo. Pwedeng unahin natin yung division by 3. Pero mas madali, ilipat na muna natin itong positive 4 sa kabilang side. Okay? So, para isa lang yung pagmumultiplyan. So, positive 4 ito. So, subtract tayo ng 4 to both sides. Okay. So, 0 na to. Positive 4 minus 4, that is 0. Just bring down x over 3 equals 10 minus 4, that is equal to 6. So, kapag ganito, may denominator, tatanggalin natin yung 3. Para mas madali yung technique, yung 6 gawin natin 6 over 1. Para cross-multiply lang. So, mas madali kasi kapag dalawang fraction, mas madaling maalala yung ginagawa, cross-multiply. Pero kapag hindi natin cross-multiply, pwede 6 lang yan. Ang gagawin naman natin para matanggal yung 3, multiply both sides by 3. So same answer lang din yan. Cancel yung 3. Therefore, x is equal to 6 times 3, 18. Okay?
Or, mas madali nga kapag ginawa natin, kasi cross-multiply, madaling maalala yan, x over 3 is equal to, kung hindi natin minultiply both sides by 6, magiging 6 over 1. So, ang gagawin natin dito, pag nilagyan ng over 1, cross-multiply lang. X times 1 is x, and then 3 times 6, 18. So, same answer lang naman siya. Okay? Number 4, solve the value of x. 4x minus 2 equals 2x plus 10. So, ayan, meron na pareha sa magkabilang side, tig-dalawa na. So, rewrite lang natin, 4x minus 2 is equal to 2x plus 10. So, pag ganito, dalawa yung may x, pagsamahin lang natin sa isang side. Dalawa yung number, negative 2 and positive 10, pagsamahin natin sa isang side. Pwede nyo gawin niya ng magkasabay, pero para mas maintindihan mabuti, gagawin natin isa-isa. Itong 4x and 2x muna ang pagsasamahin natin. So, yung mas malaki 4x, itong 2x ang ililipat natin. Okay? Para maiwasan yung negative na sign. So, 2x, subtract tayo ng 2x to both sides. Okay. Subtract 2x to both sides. Para makancel itong 2x minus 2x, 0 na yan. 4x minus 2x, we have 2x. Copy the rest. Just bring down negative 2 equals itong 10. Idikit lang natin dito. So next, kailangan x ang matira. So yung negative 2 naman ang ililipat natin. Pag lumipat sa kabila yung negative 2, opposite niya, magiging add 2 to both sides. So this is now 0. 10 plus 2, we have 12. Just bring down 2x. Itabi na natin dito. Then last step, 2x equals 12. Divide both sides by 2. So therefore, the answer is x is equal to 12 divided by 2 equals 6. Letter C. Number 5, last na ito para sa solving linear equation. So we have 3 times quantity x minus 2 equals 12. So dalawang solusyon ang gawin natin dito. Kasi pag may nakamultiply dito, 3 times x minus 2, pwede nating i-distribute. Yung isa naman, pwedeng i-diretso divide na natin. So kahit alin naman sa dalawa, same answer. So unahin natin yung dinidistribute. Pag nakakita kasi kayo ng parenthesis, unahan nyo agad maiisip, i-distribute no? So distribute natin yung 3 sa x tsaka sa negative 2. 3 times x, we have 3x. 3 times negative 2, that is negative 6, equals 12. Then, 2-step na lang ito. Yung negative 6, dali natin sa kabilang side. So, ang gagawin natin, opposite ng negative 6 is positive 6. So, add 6 to both sides. So, we can now cancel this. That is 0. 3x is equal to 12 plus 6. That is equal to 18. Then, last step, divide both sides by 3. So, cancel this. 1 na lang yan. X is equal to 18 divided by 3. The answer is 6. Letter C. Or another, mas madali ito. Kung mapansin nyo agad, naka-multiply sa 3, tapos yung right side ay 12. So doon pa lang, pwede na nating i-divide both sides by 3. Para makancel na agad yung 3, wala na tayong i-distribute. So mas madali ito. Cancel na yung 3. Pwede lang gawin ito kapag yung right side natin divisible by 3. Pero halimbawa, kung ito ay 14, huwag nyo nang i-divide kasi magiging fraction pa. So i-distribute nyo na lang. So dahil napansin nga natin na yung 12 ay divisible by 3, divide na agad natin. So cancel na yung 3, matitira x minus 2, no need to write the parenthesis, x minus 2 na lang, equals 12 divided by 3, the answer is 4. So isang step na lang, tanggalin natin si negative 2, ilipat sa kabilang side. So opposite ng negative 2, positive 2. So therefore, pag inad natin, 0 na yan, ang value ng x ay 4 plus 2, 6. So same answer, x equals 6. Okay, so problem solving na itong 6 hanggang 12. Okay, so number 6. A fire hose mixes water and foam concentrate in a ratio of 4:1. If the total mixture produced is 50 liters, how many liters of foam concentrate are included? Okay, so analyze lang natin mabuti. Ratio problem, no? So ang ratio daw 4:1. Ratio ng a fire hose mixes water and foam. Kung ano yung nauna, water yung nauna sa problem, tapos foam. So, ibig sabihin, yung water, yan yung 4. 4 parts ng water, 1 part ng foam. Okay? Ang sabi, if the total mixture produce 50 liters. 50 liters daw ang total. Total nila ay 50 liters. How many liters of foam concentrate are included? Hinahanap natin yung part ng foam. Okay? So, dahil ratio, pag sinabi nating ratio, may nakamultiply na number, na same number sa 4 tsaka sa 1. Ilelet natin yung number na yon kahit anong variable na gusto nyo. Tapos ang total daw nila, pag pinag-plus yung water tsaka yung foam, total nila 50 liters. So lalagyan natin, i-multiply natin yung water at foam sa same number. Gagawin natin x na lang. So yung water nakamultiply sa x, yung foam nakamultiply din sa x.
So therefore, ang magiging equation natin, 4x plus ang 1x, x na lang yan, same lang yan, equals 50 liters. Ito na yung ating working equation. So isolve na lang natin yung part ng foam. Ito yung kailangan natin isolve. Just find the value of x. Okay? Pwedeng i-combine natin ito, 4x plus x, that is equal to 5x equals 50. Then last step, divide both sides by 5. Okay? Pag divide both sides by 5, cancel na yan. X therefore is equal to 50 divided by 5. The answer is 10. Lagyan lang natin lang liters. 10 liters, letter B. So ibig sabihin yung part ng foam ay 10. Yung part naman ng water, yung 4, i-multiply natin sa 10. 4 times 10, 40. Okay? So yan, total na water 40, total na foam 10. Pag inad, equal siya sa 50 liters. Which is ratio na 4:1. Okay? So kung naghahanap po kayo ng magandang fire officer exam reviewer, ito yung maire-recommend ko sa inyo. Meron ako parehas nito. Updated 2026 na. So i-click nyo lang dyan sa link sa baba para dadaling kayo niyan sa Shopee para mabili nyo to. Napakagandang reviewer parehas niyan. So itong isa, ayun, 1.5 questions itong isa, no? Tapos itong isa naman, so ganun din. O 950 plus lang ito, pero mas maraming laman itong isa, itong reviewer na to. Pero ito maganda rin. So kung may budget kayo ay bilhin nyo po parehas. Okay? So makakatulong po sa inyo yan. Okay, so number 7, increase to 50 by 12%. So increase, ibig sabihin mag-add lang tayo. Tingin tayo sa choices, syempre dapat mas mataas lahat sa 250 kasi nag-add tayo ng 12%. 270, 275, 280, and 290. So okay naman lahat. So increase to 50 by 12%, ibig sabihin kunin muna natin yung 12%. 12% ng 250. O may tatlong way tayo pag nagsosolve ng 12%. 12% of 250. So 12%, kunin muna natin 12% of 250. So may tatlong way tayo dyan. So pwede tayong mag-fraction, pwede tayong mag-decimals sa pagmumultiply, pwede naman yung chop-chop method. Yan, favorite ko tong chop-chop method eh. Madali ito eh. So una sa fraction, 12% of 250, multiply lang natin yan. Pag fraction, ibig sabihin ng percent ay divided by 100. So magiging siyang 12 over 100 and then times 250. Okay, tapos i-lowest term natin. Pwedeng i-divide both by 50. 250 divided by 50 is 5. 100 divided by 50, that is equal to 2. So tapos, pwede pang ma-lowest term itong 12 tsaka 2. Divide pareha sa 2. Pag dinivide pareha sa 2, 12 divided by 2 equal na lang sa 6. So ang natira na lang, 6 times 5 equal na siya sa 30. Okay? So 30, yan yung 12%. So tapos, ang hinahanap natin, increase 250 by 12. E di add natin 250 plus 30. The answer is 280. So letter C ang tamang sagot. I-add pa natin yung 250. So kinuha yung 12%, pagkakuha ng 12%, minultiply sa 250, i-add natin dito sa 250. So ang bago ng number, yung increase na ay 280. Okay? So sa decimal naman, pag ginamit natin ng decimal, i-multiply lang natin. 250 times, pag kinonvert natin yung 12% sa decimal, tanggalin yung percent symbol, i-move ng dalawa, so magiging 0.12. Then, i-multiply lang natin parang whole number. Distribute lang yung 2 or madali ng i-mental, no? Dalawang 250, that is 500. Okay? O isang 250, edi 250. Indent lang natin ang isa dito. Okay, so tapos 0, 0, 5 plus 5 is 10, carry 1, we have 3. Bilangin ng decimal places, 1, 2. So ang decimal places dapat natin, 1, 2. Dito ilalagay yung decimal point. 30.00 or simply 30. Okay? Parehas 30. Okay, yung chop-chop method naman, yung 12%, pwede nating chop-chopin yung 12% as 10% and then dalawang 1%. Okay? 10% at dalawang 1%, total is 12%. Okay? So tapos ngayon, bakit 10% at 1%? Kasi madaling kuhanin yung 10% at 1%. Ang ginagawa sa 10%, move lang ng isa yung decimal point. From 250, magiging siyang 25.0. 25.0 or simply 25 na lang. Okay? So ganun lang ang pagkuha ng 10%. Move the decimal point. Kapag 1% naman, move natin ng dalawa. So yung 250, i-move ng dalawa, nandito sa dulo yung decimal point, 1, 2, mapapapunta dito, magiging 2.5. Isa pang 1%,
2.5. Pag in-add natin, ang dalawang 2.5 equal siya sa 5. And then i-add natin itong 25 plus 5. Same answer, ang 12% ay 30. So 30 lahat, ang nakuha natin 12%, in-add sa 250, same answer, 280 lahat. Okay, so mamili lang kayo dyan sa tatlong technique na yan kung ano ang gusto nyong gamitin pagkuha ng percentage. Okay? Number 8, ratio ulit. The ratio of firefighters to fire trucks is in a station is 5:2. If there are 20 firefighters, how many fire trucks are there? So pag ganitong ratio problem, ginagawan ko lang mabilisan table. So ang ratio daw ng firefighters, F na lang, to fire trucks, firefighters, FF, firefighters, fire trucks, edi FT, fire trucks. Okay? 5:2. So pagtapatin lang natin, 5 sa firefighters, 2 sa fire trucks. Tapos, if there are 20 firefighters, so yung 20 itapat natin sa firefighters, FF. Tapat ko dito, how many fire trucks are there? Lagyan natin to ng variable na kahit anong gusto nyo, N na lang. Tapos, ito ay, kapag nasa table na, isipin nyo kung direct ba yan or inverse. Dalawa kasi yung type ng variation, direct tsaka inverse. Kapag direct, ibig sabihin nun, kapag dumami yung firefighters, 5 naging 20, yung fire trucks, dadami din. Base sa choices, ito ay direct. Kasi 6, 7, 8, 9, dumami. From 2, dadami. Okay? So, ibig sabihin yan direct, pag direct variation, ang gagawin lang natin dito para shortcut na isang sulatan, lagyan na lang natin ng fraction bar sa gitna, tapos lagyan ng equal sign. Okay? Kapag inverse naman, ang gagawin natin, imumultiply natin. Magiging 5 times 2 equals yung magkatapat, 20 times n kapag inverse. Pero dahil direct nga, lagyan na lang natin rekta na, lagyan na lang ng equal sign tapos ayan, fraction bar. And then, kapag meron tayong nagsusolve ng ratio and proportion, anong ginagawa? Cross multiply lang. Unahin ko na yung may unknown. 5 times n, we have 5n equals, pwedeng i-multiply na kasi maliit na number lang naman. Kapag malaking number, unahin natin yung division dapat. Okay, so isang solution, 20 times 2, that is equal to 40. Tapos divide both sides by 5. Cancel 5, therefore ang value ng n ay 40 divided by 5. The answer is 8, letter C. Or another solution, wag muna uunahin natin yung division. So isulat ulit natin 5n is equal to, imbis na 20 times 2, isulat lang natin 20 times 2. Applicable ito kapag malalaki yung number. Pero pag maliit, i-multiply nyo na directly. Divide natin both sides by 5. Cancel yung 5. Ayan, unahin natin yung division. 20 divided by 5. Ang sagot dyan ay 4. Tapos tsaka natin i-multiply itong dalawa. 4 times 2 equals 8. Magandang gamitin itong technique na ito na nauuna yung division kapag malaki yung number. Pero again, dahil maliit nga ito, 20 times 2, 40 lang. Okay na yon, i-multiply nyo na directly. Number 9. A piece of equipment originally cost 500 pesos. It is sold at a 20% discount. What is the final price after the discount? So gamitan natin ng dalawang formula to. Kapag mga discount problem, pwede kasing gamitan ng ratio and proportion yan. Napakadali kasi kapag ratio and proportion. So una, gamitin natin yung formula sa discount. Pangalawa naman, ratio and proportion. So first solution, formula ng discount. What is the final price after the discount? So final price or yung new price, equal yan sa original price minus the discount. Minus the discount. Okay, so tapos may formula itong discount. Ang formula ng discount ay original price, i-multiply natin sa discount rate. Okay? Ito, discount ito, malaking D. Ang formula nitong discount ay original price times the discount rate. Okay? So therefore, para makuha ang new price, may given tayo dito a piece of equipment originally cost. So ito yung original price. We have 500 minus original price ulit, 500 times the discount rate. Ano yung discount rate? 20%. 20%. Okay? So marami ulit solution. Pwede kayong mag-fraction, mag-decimal, or the chop-chop method. So madali na dito, fraction na lang ang gagamitin natin. 500 minus 500 times 20%. Ang 20% in fraction ay 20. That na lang ang gagamitin ko. Ang 20% ay 20 over 100. Tapos cancel na. Madali nang i-cancel. May dalawang zero sa baba. I-cancel natin itong isang zero, tapos isang zero dito. So ang natira, 50 times 2. 50 times 2 is 100. So therefore, we have 500 minus 50. Multiply natin sa 2. 50 times 2, we have 100.
Final answer, 500 minus 100 is 400 pesos. Letter C. Kapag gumamit naman tayo ng ratio and proportion, automatic itong original price, 500 pesos. Yung 500 pesos, automatic, original price, yan yung 100%. Okay? So, ganito ang table natin, yung peso sign tsaka yung percent ang ilalagay natin. Original price, automatic, 500 yan. Tapos, 20% discount. Pag nag-20% discount tayo, itong 100, bawasan natin ng 20. So, 100 minus 20, magiging 80% na lang. Okay? So, 80% na lang yung ilalagay natin dito. So, tapos, ito yung hinahanap natin. What is the final price after the discount? Magkano yung 80%? Lagyan natin ito ng N. Okay? So, tapos, ratio and proportion. Direct variation ito. Siyempre, pag bumaba yung percent, from 100 naging 80%, yung 500 na price, bababa din. So, direct variation, anong gagawin natin? Lagyan ng over or ng fraction bar, lagyan ng equal sign, tapos i-cross multiply. Okay? So, unahin natin itong may n. N times 100, we have 100n is equal to, i-multiply natin ito. Mamaya i-multiply, 500 times 80 lang. Tapos i-divide natin both by 100. Unahin ng division para madali, maka-cancel lang kasi yan. Ang value ng n ay, cancelin natin yung tig-dalawang zero, cancelin yung dalawang zero. Bali, wala na tong 1. Matira na lang ay 5 times 8. 5 times 80, di ba? 5 times 8 is 40. Kopyahin yung natitirang 0, 400. Same answer, 400 parehas ang sagot. So using the formula for new discounted price and then using the ratio and proportion. Okay? Number 10, a chemical solution is composed of 25% active chemical. If the total volume of the solution is 80 liters, how many liters are pure chemical? Okay, so mixture lang ito, no? Yung mixture daw, 25% active chemical. So, ibig sabihin, 25% ito yung chemical. Chemical yung 25%. Ano yung natitirang 75%? If the total volume of the solution is 80 liters, how many liters are pure chemical? Okay. So, ibig sabihin, yung 80 liters, ito yung 100%. 25% chemical, tapos yung 100% niya, 100%, yun yung 80 liters. So, ang tinatanong, how many liters are pure chemical? Eh, di kunin lang natin yung 25% netong 80. Kunin lang natin 25% ng 80. So, may tatlong method ulit. Pwedeng mag-decimal, pwedeng mag-fraction, pwedeng mag-chop-chop method. Sa fraction muna tayo, i-multiply lang natin. Eh, di 25% times 80. Okay, so ang fraction, ang percent, ibig sabihin yan 100 over 100. 25 over 100 times 80. Ang 25 over 100, kung kabisado nyo yan, 25%, 1/4 lang yan. Or pag dinivide natin pareha sa 25, maka-cancel yan 25, 1 na lang, yung 100 magiging 4. So tapos, 80 divided by 4. So 80 divided by 4 ay equal na lang sa 20. 20 na lang ito. Bali wala na tong 1. 1 times 20, we have 20. So 20 liters, letter B. So kapag decimal naman tayo, so 25% times 80, unahin ko na yung 25. 25%, that is 0.25. Then multiply natin sa 80. Yung 0, i-bring down lang. Distribute 8. 8 times 5, we have 40. 8 times 2 is 16 plus 4, we have 20. Count the number of decimal places, 1, 2. So therefore, 1, 2. The answer is 20. 20.00 or simply 20 liters o parehas. And then the chop-chop method, ang favorite ko, yung 25% gagawin kong 10%, 10%, and 5% for a total of 25%. Chinap-chop natin. Ilan yung 10% ng 80? 10% ng 80, edi i-move lang natin. Move ng isa, so magiging 8. Another 10%, another 8. 5%, edi hatiin natin yung 8. Yung 5% hinati yung 10, edi yung 8 hatiin natin divided by 2, we have 4. Pag inad, 8 plus 8 plus 4 equals 20. So same answer, 20 liters pa din. Okay? Number 11, a ladder leans against a vertical wall, forming a right triangle with the ground. The base of the ladder is 5 meters away from the wall and the ladder is 13 meters long. What height does the ladder reach on the wall? Okay. So ito yung wall. Drawing muna natin. May right triangle tayo dito. So ito yung wall. Okay. A ladder leans against a vertical wall forming a right triangle with the ground. Ito yung ground.
Ito yung ladder. Okay? So yun, may 90 degrees tayo dito. Ibig sabihin meron tayong right triangle. May right triangle tayo. Ano yung mga label natin dito? The base of the ladder is 5 meters away from the wall. Ito yung 5. So sa right triangle natin, ito yung 5. And the ladder is 13 meters long. So ito yung ladder natin, 13 meters long. 13. What height does the ladder reach on the wall? Ito yung height na hinahanap natin. Height. Okay, lagyan ko ng H. H for the height. So ngayon, dahil may right triangle, gamitin lang natin ang Pythagorean theorem. Pero kung kabisado nyo yung Pythagorean triple, o kabisado nyo yung Pythagorean triple, ang kapartner ng 5, 12, and 13 yan. Kung kabisado nyo ito yung mga Pythagorean triple na karaniwang lumalabas. 3, 4, 5. Ibig sabihin ng Pythagorean triple, yung mga eksaktong numbers na side ng right triangle. 3, 4, 5, we have, ang sunod dito, itong 5, 12, 13, may susunod pa dito na 7 squared 49, no? So 7, 24, 25. Ang technique kasi diyan, kapag in-square natin yung 3, 3 squared ay 9. Tapos ito magkasunod, 4 plus 5 equals sa 9. In-square ang 5, 5 squared 25. Pag inad to, 12 plus 13, 25. Yung 7, pag in-square, 7 squared. Pag inad itong dalawa, magkasunod na number, 24 plus 25 equals 49. Tapos meron pa dito yung 8, 15, 17. Yung apat na yan, karaniwang lumalabas kapag may right triangle. Kaya maganda, kabisado niya yung apat na yan. So ito lang yan, 5, 12, 13. Automatic itong age natin dito ay 12. Kasi yung kapartner 5, 13, 12 yung magiging sagot, letter C. Kaya kabisaduhin niyo itong apat na ito. Tapos pwede rin i-multiply lahat yan sa 2, sa 3, or sa any number, i-multiply nyo lahat yan. Yan pa rin yung magiging mga numbers natin, yung apat na yan. Marami pang kasunod yan pero hindi na gamitin. Ito lang apat ang kabisaduhin nyo. So pag sinolve natin using the Pythagorean theorem, c squared is equal to a squared plus b squared. Yung c squared, ito yon, hypotenuse, opposite ng neto. Tapos itong dalawa, a and b. So pag sinubstitute natin, yung c natin magiging 13 squared equals a squared ay yung gawin natin yung 5. 5 squared plus yung b natin ginawa kong h. So gawin natin h. 13 squared, that is 169. 13 times 13. 5 squared, 5 times 5 is 25. Plus h squared. Okay, sorry, may square ito. Subtract 25 to both sides. Para makancel na yan, ang natira na lang, h squared is equal to 169 minus 25. That is equal to 144. Para matanggal yung square, kunin natin ang square root ng both sides. Cancel na yan. Pagpalitin ko ng pwesto, dito ko ilagay yung h. Ang square root ng 144, eksakto yan, 12. 12 times 12 is 144. So, ang answer natin ay 12. Or maganda nga, kabisaduhin nyo itong apat na number na Pythagorean triples ang tawag dyan. Okay? So, number 12, last number. A firefighter's salary increases from 20,000 pesos to 23,000 pesos. What is the percent increase? So, ang formula ng percent increase ay equal sa, ito yung old value. Ito naman yung new value, yung bago, no? Nag-increase from 20 to 23. So, ang formula ng percent increase, yung mas malaki, yung new, isasubtract natin sa old. Tapos, i-divide natin sa old. Okay? So, yan lang yung rectang formula. So, therefore, we have 23,000 minus the old 20,000. I-divide natin sa old value na 20,000. So, solve lang natin. So, 23 minus 20, we have 3. So, 3,000 divided by 20,000 na i-lowest term natin. Cancelin lang natin yung tig-tatlong zero. So, therefore, we have 3 over 20. I-convert natin sa percent ito. May dalawang way. Yung unang way, direct division lang. 3 divided by 20. Ito yung first solution. So, hindi pwede, no? So, dagdagan natin ng dalawang zero. Tapat natin dito. So, we have 0. 30 divided by 20, that is 1. 1 times 20 is 20. Subtract natin, meron tayong 10. Bring down 0. 100 divided by 20 is 5. 5 times 20 is 100. Okay, wala nang remainder. 0 na. 0.15, convert natin sa percent. The answer is letter C, 15%. Move lang ng dalawa, put the percent symbol. Another solution, kapag 3 over 20, gagawin nating, kapag may chance tayo na may way na pwedeng yung denominator, gawin lang nating 100. Kasi ang ibig sabihin ng percent ay, ibig sabihin niyan ay over 100 ang ibig sabihin ng percent.
Eh di kung may pagkakataon tayo na yung denominator gawing 100, yun na lang yung gawin natin. Shortcut ito. Di ba yung 20 pag minultiply sa 5, 100 na siya. Eh di yung 3 multiply din natin sa 5. 3 times 5, 15. So therefore, we have 15 over 100. Automatic, yan ay 15%. Same answer, 15% pa din. So anong gusto niyo sa dalawa? Yung unang method na pinakita ko, i-divide nyo lang directly. Or another way, kapag napansin nyo yung denominator, madaling gawing 100 yung denominator na 20, gawin nyo na lang 100 yung denominator. Kasi 20 times 5, 100. Sasabihin ng iba, saan galing yung 5? Iisipin nyo lang. Isip lang kayo ng number na pag minultiply yung 20, magiging 100. So 20 times 5 is 100, i-multiply din natin yung numerator sa same number na 5. So which is, ang product ay 15. So 15 over 100 is 15%. So that's all. Thank you for watching. I hope may natutunan kayo sa 12 items na pinresent ko sa inyo. Kung meron kayong math question ay i-comment nyo lang dito sa video na ito or i-PM nyo ako sa aking messenger, RJ Enseñado. Good luck sa lahat na nagre-review para sa fire officer exam or sa civil service exam. So bye-bye and God bless.